Kasi yung ibang nag-isip na actually, mas maganda yung balita sa ibang channel. Kaya lang, mas maganda yung nagre-report dito. Kaya ito na lang panurin natin. Si Harleen. Harleen! Pasok, Harleen! up lang daw. Klaro, random checkpoint. Talagang the Lord is watching us. Sabi ni Lord, dapat mahuli ka. Dapat ma-checkpoint ka. Hindi umano nagdududa si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagkakasabat sa mahigit 9 na bilyong pisong halaga ng iligal na droga sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Sa pagdinig sa Senado, unang sinabi ni Philippine National Police o PNP Region 4A Chief Brigadier General Paul Kenneth Lucas na bunga ng isang random checkpoint ang drug haul. Ngunit nilinaw nito kalaunan na isa itong intel-driven checkpoint. Saglit namang iniharap sa pagsisimula ng pagdinig ang suspect na Ayan, kaya mainit ang ulo ni Boss Dada diyan kay Bato kasi si Dada yan eh. Kita nyo? Kita nyo yung braso? Si Boss Dada po yan. Kaya mainit ang ulo niya kay Bato. Yan ang tanda ninyo. Bayaran yan eh, si Boss Dada eh oh. si Alajon Michael Zarate. Ngunit ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, hiniling umano ng Regional Director na sa executive session na lang ito. Diba? Oh. Tingnan nyo yung tsura. Mata pa lang si Boss Dada na eh. Diba? Ayaw nyo maniwala sa akin eh. Si Boss Dada yan eh. Kaya nga balot na balot yan eh. Kaya mainit ang dugo ni Boss Dada kay Bato. Oh, yan yun oh. Oh, pareho sila ng kulay, pareho ng mata. Oh, di ba? Bira kayo. Oh, tuloy. Kausapin, iginiit naman ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary Benhur Abalos na hindi binawasan ang mga nakumpiskang droga matapos bumaba ang estimated value nito mula 13.3 billion pesos sa 9.68 billion pesos. Tumanggi naman sina Secretary Abalos at General Lucas na idetalye ang patungkol sa suspect dahil nasa korte na ang kaso. Gayunman, handaan nila silang isiwalat ang mga ito sa executive session. First time natin ito ngayon na experience na Shabu, ang traffickers ay mga puti. Pasensya na po kayo ba? Yeah. Pero ito po kasi ay sub judice po. Nasa korte na po ngayon. At kami po'y nag-iingat lang at gusto po namin talagang makulong lahat ito. Yung case na po is nasa court and there is an ongoing case build-up with... Hindi, alam mo, ito sorry tututol ako dun sa mga ibang vloggers. Totoo naman na since nasa court na ho yan, bawal na hong pag-usapan. Unless si Pastor Kibuloy ka. Pag si Pastor Kibuloy, kahit saang korte pa yan, pwedeng pag-usapan yan. Kailangan siyang humarap sa Senado. Gets nyo? Hindi kasi alam mo, ito pasensya na ho kayo I will stand firm on the truth. The truth is, talaga namang bawal pag-usapan pag yung kaso nasa korte na. Bawal ho talaga. So, sa tingin ko, may punto naman si Abalos dito at itong pulis na ito. Ang hindi ko lang maalam at hindi ko maintindihan, bakit applicable dito yan, pero sa kaso ni Kibuloy, hindi applicable. Bakit ganun? Doon tayo sa katotohanan. Totoo, yung katotohanan po, pag ang isang kaso, hindi na pwedeng i-discuss ho yan. Nasa batas ho yan. Hindi na po pwedeng i-discuss yan. Kaya nga, in-executive session lang. Ibig sabihin, yung mga senador lang at yung mga bawal niyang ilabas kung ano yung pinag-usapan sa executive session. Ang tanong, bakit si Kibuloy tinawag ni Ontiveros na pugante? Kaya
naintindihan natin, yan po kasi ang problema sa atin sa Pilipinas. Double standard tayo. Huwag tayong double standard, mga kababayan. Kasi marami dyan. Diba? Pasensya na ha. Bato-bato sa langit, ang tamaan. Si bato. Ito ang problema Ito ang problema ko. Marami sa ating DDS vloggers, yan ang bukang bibig nung iniimbitahan si Pastor Kibuloy. Hindi. Nasa korte na yan kaya hindi na pwedeng pag-usapan. Tapos, nung ganito, nagalit tayo nung sinabi ni Bato, executive session yan. So double standard din tayong mga DDS vloggers. Hello! Hello! Ano ba talaga? Depende kung sino. Masakit, di ba? Masakit! Sabi ko sa inyo, masakit Lumayas na kayo dito Bakit pag si Pastor Kibuloy, ang dahilan nating mga vloggers, hindi na pwedeng pag-usapan yan dyan kasi subjudice na yan. Pero kung nung ito na, nagalit tayo. Dapat pinag-uusapan yan. Putang ina, dalawa na pala batas ngayon, magkaiba. Aba, pambihira tayo Ano to, tanso na rin tayo? Dalawa na. Masakit po ba? Masakit po? Alis na po kayo. Malaya po kayong mag-unsubscribe. Malaya po kayong umalis. Pero si Banat Bay ay doon lang sa totoo. Yan ang tandaan ninyo. Si Banat Bay at ang Banateros sa totoo lang. Whether tatamaan ang sino man, doon lang tayo sa totoo. Kasi nga, hindi ako nandito at nabubuhay sa mundo na ito para bulahin kayo. Putang ina, kung gusto nyo bubulahin ko lang kayo, di, magbulahan na lang tayo. O, di masaya, di ba? Ganon ang gusto nyo, bulahan tayo. Abay, gago pala para pareho tayo. Huwag tayong double standard sa buhay. Ang hirap sa atin Iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin Hindi ko gusto to. Sa totoo lang. Sa tingin nyo ba gusto ko to? Pero tama naman Bakit to? Pambihira. Alam naman sabihin ko. Hindi, mali ka, Abalos Mali ka, Abalos Mali. Subjudice yan Ay, hindi subjudice yan. Sasabihin ko kay Abalos. Tapos nung sinabi na, Pastor Kibuloy, punta ka na sa Senado. Hindi, subjudice yan. Anong tawag nyo sa akin? Di ba double standard? Tama, mali. Hello? Sumunod tayo sa batas, sabi nga ni Diego Latigo. Kung ano yung tama, doon lang tayo. Tanungin ko kayo, ano ba ang purpose nito? Itong hearing na to. Sige nga, ano ang purpose ng hearing na to? Sa tingin nyo ba, nakuha natin ang purpose ng hearing na to? Ako sa tingin ko, oo. Ito yung gusto natin, di ba? Ang gusto natin, maibalita ito. Kaya natin gustong mapunta sa Senado ang usapin na ito para mabalita ito. Tama, mali? Ulitin ko, anong purpose natin? Bakit gusto natin madala sa Senado to? Aside from aid of legislation, katarantaduhan yan, huwag tayo maglukuhan. There is no legislation na madadala nito. Anong gusto natin? Di ba mabalita? Huwag na tayo magpa-loko-loko. Hindi, in aid of legislation. Katarantaduhan yan. Kaya natin gusto mapunta sa Senate hearing ito para pag-usapan. Tama, mali? Tama.
tanungin ko kayo, nabalita o hindi? Nabalita. Nabalita yan sa UNTV, nabalita yan sa GMA, nabalita yan sa News 5. Tama? Nabalita po yan. Pinanood ko eh. So sa madaling salita, that hearing served its purpose na mabalita itong issue na to. The question is now, eto po bang Senate hearing na ito, tama ang pag-handle? No! Sino nagsabi sa inyong tama ang pag-handle? Wala! Mali ang pag-handle. Sa tingin ko sa tingin ko may mga sumablay. Honestly, sa tingin ko may mga sumablay. Unang sumablay, kung sino yung nagpabasa ng text kay Bato. Pero ang point ko dito, nabalita. So na-serve yung purpose na to, mabalita. At least, ibinalita ito ngayon, kahit papaano, mayayanig ngayon ng gobyerno. Kasi ang nangyayari, hindi po nababalita eh. Di ba putak ng putak yung babae na yun, putak araw-araw. Halos nasira na ulo kakablog. Ngayon nabalita. And what's the proof of that na nakuha na natin yung purpose? Kasi nagalit si Bato. Sa madaling salita, nagtagumpay si Maharlika dito. Napansin siya ni Bato. Natagumpay si Maharlika sa kanyang sinasabi. Pinansin siya ni Bato eh. Nagalit si Bato eh. Napikon si Bato eh. So ibig sabihin, nakuha ni Maharlika yung gusto niyang mangyari. Tama, mali? Perfect yun. Mali ba yun o hindi? Hindi. Okay yun. Panalo yun. Panalo yung nagawa ni Maharlika. Akala nyo babanatan ko, no? Maganda yung nangyari na yun. Dapat matuwa nga tayo eh. Kasi nga, napikon sila. Yun naman ang goal ni Maharlika eh, mapikon sila eh. So tagumpay si Maharlika. Gets nyo? Ang tanong ay ito. Ito tanong na matindi. Na sana masagot ni Maharlika. Ngayon na hinamong ka ni Bato na humarap sa Senado. Pagkakataon mo na ito na humarap sa Senado at dun ka magpuputak-putak. Yung tapang mo, dalhin mo ngayon sa Senado. Anyway, sabi naman ni Bato, babayaran niya pamasahe mo. Kaya, perfect yung nagawa ni Maharlika. Ngayon, napansin ka na, harap ka na ngayon sa Senado. Gawin mo na. Ito na yun, humarap ka na. Yan ang gusto mo, di ba? Humarap ka na. Matapang ka, di ba? Harapin mo na sila. This is the perfect time. Wag na tayo mag-inarte. Ngayon, baka sabihin ni Maharlika, delikado buhay niya. Di ba yan Zoom? Okay naman kay Bato eh. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, naano ako doon. Nasiyahan ako. Nasiyahan ako dahil pinatulan siya. Ewan ko nga kung napag-isip ngayon to si Bato, parang mali ata. Pwede ba yung Zoom eh? Ewan ko Ngayon, ayoko lang, hindi ko kasi pinapanood si Maharlika, pasensya na po Sabi kasi sa akin ni Boss Dada,
mag-a-appear lang daw siya pag mag-a-appear si Duterte. Bakit? Totoo ba yun? Hindi na dapat. Wag nang, ewan ko kung totoo yun, ha? Dapat, mag-appear ka na ngayon. Kasi yan naman ang gusto mo, di ba? Humarap sa media. Yan ang gusto mo, mabigyan ka ng platform. Di gawin mo na. Huwag ka na mag-inarte na kailangan naharap muna si Duterte. Huwag mo na idamay si Duterte. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi si Duterte. Ay sasabihin mo, Banat Bay, di ba si Duterte, si Dabi niya, pedeya? Oo, pero wala siyang nilabas na ganyan. Ikaw ang naglabas niyan, di ba? O hindi, ikaw ang humarap. Kasi remember, ang issue dito, ang pinag-uusapan dito yung PDEA document. Di ba? Yung PDEA document eh. Eh since sa'yo naman ang galing yan, bakit si Duterte ituturo mo? Takot ka? Bakit mo idadamay si Duterte? Wala kang asan yung tapang mo? Di ba ito yung gusto nyo? Yung makita ng taong bayan? O ito na ang pagkakataon. O sabi nito isa, hindi niya sinabi yon, Banat. O sinungaling ka daw, Boss Dada. Sabi nito isa, sinungaling ka daw. O gayong, kung hindi man niya sinabi yon, this is the time for Maharlika to face everyone in the Senate. Again ha, kahit via Zoom, okay yan.